Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Patuloy niyo ang ating Panginoon. Our God is a victorious God. Our Lord Jesus Christ is a victorious Lord. Amen? Victorious King. Amen? Amen. Paano po siya naging victorious? Yan. Paano siya nagumpay? Paano natin masasabi na siya po ay isang matagumpay na Diyos? Isang matagumpay na hari? Well, hindi niya kailangan mag-trial because He is really a powerful, amazing, awesome God. Pero paano natin nasasabi sa ating istorya, sa istoryang naunawaan natin na siya ay nagtagumpay, ang ating Panginoon sa Kristo? Dahil sa istorya ng krus ng Kalbaryo, pagtagumpayan niya ang krus ng Kalbaryo at ang kamatayan. Inalay niya ang kamatayan ito para po sa ating kaligtasan, sa ating katubusan. Ngayon, paano natin masasabi na tayo ay nananagumpay o ang ating Panginoon ay nananagumpay sa ating buhay? Paano naman natin nasasabi na ang ating Panginoon ay talagang nananagumpay sa ating buhay, mga kapatid? Dahil ba sinasabi natin na tayo ay ligtas? Paano natin napapatunayan na ang ating Diyos ay nananagumpay sa ating buhay? Kapag ang ating buhay ay nagpapakita ng pananagumpay saan? Sa kasalanan. Yan. Nababanaag, nagiging makatotohanan ang pananagumpay ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pananagumpay sa kasalanan. Iyon ang inaawit natin kanina, yung unang awit. Ang ating Diyos ay pinangangalagaan tayo para maging matagumpay tayo sa pakikipagtunggali natin sa tukso at sa kasalanan. Ang sabi ng awitin, He will keep you from all evil behind you and before. He will sustain you through your journey from now and evermore. Yun ang pananagumpay, mga kapatid. Yun din yung lagi nating sinasabi sa ating pong benediction. Habang tuwing magtatapos tayo ng pananambahan sa Panginoon, merong pinapaalala sa ating katotohanan ang ating Diyos. Ano yun? Yung benediction natin na nababasa sa aklat ng Jude. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin. Para ano? Saan tayo iniingatan? Upang hindi tayo magkasala. That is the essence of our Christianity. Hindi tayo Kristiyano dahil lalang niligtas tayo ng Panginoon. Kristiyano tayo dahil ginagawa ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo, na maging mapanagumpay ang ating buhay. Kaya ba ng Diyos na gawing mapanagumpay ang isang anak niya sa kasalanan? Of course. That is the promise. Sinabi niya yon sa John 10:10. Dalawa sa spiritual battle, dalawa ang darating sa mundo na ito pagkatapos ng creation. Okay? Ang ating Diyos ay nag-create ng sanlibutan ng mundo. At sinabi sa John 10:10, dalawa ang darating. Mauuna ang magnanakaw. Sabi ng John 10:10, the enemy will come to steal, kill, and destroy. Yun ang gagawin ng kalaban.
And then darating ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, but I have come. Anong ginawa ng Panginoon? I have come to give you life and have that life abundantly. Okay? Yan ang pinag-aaralan natin. The full life. Dumating ang Panginoon para ibigay sa atin, sa kanyang mga hinirang, ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. If we are Christians, if we are an elect of God, if we say that we are followers of our Lord Jesus Christ, then the promise of God na hindi kailanman mababali, na hindi kailanman malulugi, pag pinangako niya na dumating nga ako, ginawa ko ngayon, dumating nga ako upang bigyan kita ng isang klase ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Pag sinabi ng Diyos yun, hindi maaring hindi mangyayari kung ano ang kanyang sinabi. That is His promise. His promise to whom? To His elect, sa kanyang mga hinirang. Pangako niya yun sa kanyang mga hinirang. If you are one of those elect of God, kapatid, para sa iyo ang kanyang pangako. At huwag kang papayag kung hinirang ka ng Diyos na hindi mo mararanasan ang kanyang pinangako. Alin lang sa dalawa? Sinungaling ang Diyos o sinungaling ka sa profession mo na ikaw ay hinirang ng Diyos. But our God will never, hindi siya kailanman magsisinungaling. Mangyayari nga sa iyo kung ano ang kanyang pinangako. Jesus said, I have come that you might have life and have it more abundantly. Dumating nga ako para bigyan kita ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tinutuklas natin, mga kapatid. At ina-assess natin ang ating mga buhay bilang mga nagsasabing Kristiyano, anak ng Diyos, tagasunod niya, hinirang ng Diyos. Kung nagaganap ba sa atin, nangyayari ba sa atin ang kanyang mga pangako? Because that is the very essence of Christianity, mga kapatid. Nagbuwis ng buhay ang ating Diyos. Nagsakripisyo siya. Inalay niya ang kanyang laman at ang kanyang dugo. Para sa ano? Bakit niya ginawa yun? Para makarating lang sa iyo ang isang klase ng buhay na pinangako niya. Hindi mapabaliwala ang pinuhunan ng ating Panginoon at kailangan nating maunawaan. Mga kapatid, there are benefits. May pakinabang na inilaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang dahilan sa pagbubuwis, pagsasakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakakaraan. Lahat ng pangangailangan mo, kapatid, bilang hinirang ng Diyos, ay ibinigay na sa pamamagitan ng Panginoon Hesus Kristo. Everything you need, everything we need as an elect of God is in Christ. Na kay Kristo. At kailangan makuha mo, kapatid. Hindi niya pinagdadamot yun. Nakalaan yun para makuha mo at maranasan mo. Hindi siya papayag na hindi mo yun mararanasan. Hindi siya papayag na mawawalan ng katuturan kung ano ang kanyang pinaghirapan.
Hindi isang araw sa mga huling panahon ay sasabihin ng Panginoon na, ang bihira, namatay pa naman ako sa krus ng Kalbaryo, wala man lang isang nakaranas ng pinaghirapan ko. Hindi tayo darating sa ganung konklusyon, mga kapatid. Ang konklusyon ng lahat ng ito is, Christus Victor. Mapanagumpay siya at magtatagumpay siya sa buhay mo. Kapatid, amen? Magtatagumpay ba siya sa buhay mo, kapatid? That is faith. Okay? Yun ang pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, kukunin mo kung ano ang nilaan ng Diyos para sa iyo. At nakukuha mo yun sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga katotohanan na uunawaan mo, kapatid. So listen very carefully. Everything we need is in Christ. We have learned that from the gospel, from the Bible, from the truth. But do we really understand the gospel in all its truth? Naiintindihan ba natin ang mabuting balita sa kabuuan ng katotohanang inihayag ng Diyos? Sa ating pinag-aaralang aklat ng Colossus, makikita natin doon that Paul understood the gospel in all its truth. Merong mga taong nakakaunawa ng mabuting balita sa kabuuan ng katotohanan ng inihayag ng Diyos sa pamamagitan nito. At isa si Apostol Pablo sa nakakaunawa ng gospel in all its truth. At alam niya ang importansya nito, mga kapatid. Paul knew the importance of this gospel and how it could change lives. Paano nababago ng mabuting balita ang buhay ng makakaunawa nito papunta sa mabuti. Because of that, dahil alam nito ni Apostol Pablo, dahilan doon, because of that, he never stopped praying for the brethren to be filled with this knowledge. Kaya yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Paul knew that this truth is crucial for us to experience this kind of life, the abundant life, life to the fullest, the life that our souls, yung hinahangad ng ating mga kaluluwa ay finally mararanasan natin. Alam niya, Apostol Pablo, na ang mga katotohanan na ito ay importante, crucial, para makamtan natin yung pinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. Paul wanted the brethren to experience the full life Christ has promised. The life that is worthy of the Lord and pleasing in His sight. Ito yung buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi naman babagsak sa'yo yung mga pangangailangan mo at yung mga mabubuti sa buhay mo, kapatid, kung ang buhay na yan ay hindi nagiging masamyong
handog sa harapan ng Panginoon. Hindi uto-uto ang Diyos. Uto-uto ba ang Diyos? Ma-outsmart ba natin siya? Mas tatalino pa ba tayo sa Kanya? Mauuto ba natin siya pag sinabi natin, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ligtas na ako. Ibigay mo na sa akin lahat ng blessing. Lahat-lahat na ng pangako mo, iparanas mo na sa akin. Kaya bang utuin ng Diyos sa ganun pangungusap? Hindi. Hindi ganun kababaw ang pananampalataya, mga kapatid. May prinsipyo ang langit na sinusunod at hindi niya ito binabali kailanman. Okay? There is a kind of life that is worthy of God and pleasing in His sight. Kapag yun ang buhay natin, mga kapatid, huwag mo nang intindihin ang blessing. Magpatuloy ka sa kung paano ka nakikipagrelasyon sa Panginoon at yung mga blessing, hindi mo na ito hahangarin sapagkat dadaluyong ito sa iyo. Kung nakikita ng Diyos na ang buhay na yan ay nakapaloob sa prinsipyo ng sangkalangitan. Okay? What kind of life is a life worthy of the Lord and pleasing in His sight? Nasimulan natin yan last Sunday. Pinag-aralan natin yan last Sunday. Nung binasa natin ang aklat ng Colossus, the book of Colossians chapter 1, verse 9 to 14. Yung unang verses, 9 to 11, pinakita sa atin kung anong klaseng buhay ang buhay na nakakapagpangiti sa Diyos. Anong klaseng buhay yan? What kind of life is a life worthy of the Lord and pleasing in His sight? Number 1, bearing fruit in every good work. Andiyan pa ba yan, Midel? Yun yung una. We will recap bago tayo natin idugtong dun sa mensaheng ibinigay ng Panginoon para ngayong umaga. Okay? Anong klaseng buhay ba ito? Yung buhay na natutuwa ang Diyos. Na kapag natuwa ang Diyos, dumadaluyong sa iyo. Ang favor, ang pagpapala. Number 1 is a life that is bearing fruit in every good work. Ano ibig sabihin niya? Bearing fruit in every good work. Pamumunga ng bawat gawaing mabuti. Okay? Ano ibig sabihin ng pamumunga ng bawat gawaing mabuti? Maraming gumagawa ng mabuti. Maraming pwedeng sabihin na ang isang gawa ay mabuti. Pwedeng nag-worship tayo dito. Walang nakakatalos na ating motibo. Pwedeng nagpipreach si Pastor Doy, mabuti ang ginagawa niya, pero ang motibo ng puso, hindi nyo nakikita ng Diyos, meron palang masamang motibo si Pastor. Ano ibig sabihin ng mabuting gawa or pamumunga ng mabubuting gawa? Paano nangyayaring namumunga ang mabubuting gawa? Kapatid, kung ito'y nakaka-impluwensya ng mga kaisipan at kaluluwa ng mga tao papunta sa mabuti at papunta sa pagpupuri sa Diyos. Hindi yung gumagawa ka ng mabuti, pero ang mga nakakakita sa iyo ay pumupunta sa iyo. Ang politiko, bigay ka ng bigay, mabuti yun, nabibigyan mo sila ng pera, pero anong naging resulta? Papunta sa iyo. Papunta sa glory mo, sa kaluwalhatian mo, at hindi sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano nasasabi na ang buhay mo is a life bearing fruit in every good work? If you are influencing minds, spirits, heart, soul, papunta sa kapurihan ng Diyos. Okay?
Yun ang namumungang mabuting gawa. Hindi yung pakitang gilas ka. Hindi yung para kang artista. Kung ano-anong ginagawa mo sa church. Gusto mong impluwensyahan ng kaisipan, ng kapatiran, o ano-anong ng sirkulo ng mga mananampalataya, pasikat. Hindi ito pelikula. Hindi tayo umaarte. True to life story ito. Hindi tayo aarte pagdating ng linggo, magpipiling banal-banalan, and then pagkayari ng linggo, Lunes hanggang Sabado, ibalasubas ka sa buhay mo. Hindi tayo nakikipag-artihan. Hindi tayo nagsushow. True to life story ito. Tinitingnan ng Diyos ang buhay mo, kapatid, hindi lang paglinggo. Tinitingnan ng Diyos ang buhay mo, nakikita ka man o hindi ka nakikita ng madlang people. Okay? At ang buhay na yan ay nagiging impluensya para makilala ang Diyos, malaman ang kanyang kabutihan. And then growing in the knowledge of God. Number 2, paglago sa karunungan patungkol sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ito kasi yung buhay na natutuwa ang Diyos pag nakikita sa iyo. Pag lumalago ka sa karunungan patungkol sa Kanya. Paano ka lumalago sa karunungan patungkol sa Kanya? Ano ba ang alam mo patungkol sa Diyos? Okay, lahat tayo, meron tayong basic na kaalaman patungkol sa Diyos. Ano yun? Nung maging Kristiyano tayo, nagkaroon tayo ng kaalaman na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Okay? Paano siya nagmamahal sa atin? Ibinigay niya ang kanyang anak. Ang ating Panginoong Jesucristo. Namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Na ang sino mang tatanggap at mananampalataya sa inoffer ng Panginoon para sa atin ay magkakaroon nga ng isang buhay na ganap, isang buhay na walang hanggan. John 3:16. Yun, alam natin lahat yun. Amen? Wala ba dito na hindi alam yung John 3:16? Alam natin lahat yan. Yun ang basic ng Christianity. The heart and the basic of Christianity. Pero yung verse na yun, may malalim na kapaliwanagan na makukuha mo lang sa patuloy mong pakikipagniig sa Diyos. Okay? Lumalalim ka na daragdagan ang karunungan mo sa patuloy mong pakikipagrelasyon sa Diyos. Parang mag-asawa. Pag nagliligawan kayo, wala kayong munang mga pangit na pinag-uusapan. Okay? Ganon din sa Panginoon. Ang nakita mo pa lang is, mahal ka ng Diyos, namatay ang kanyang anak para sa niligtas ka sa kasalanan. Hindi mo pa naintindihan kung sino yung kabuuan ng Diyos. Parang nagliligawan na mag-boyfriend, o hindi pa mag-boyfriend, nagliligawan. Puro magaganda lang. Mahal kita. Ang tawag dito. Susungkitin ko ang langit, ang mga butuin, ibibigay ko sa iyo, bigyan kita ng magandang buhay, ang daming pangako lahat. Ganon. Hindi mo pa siya kilala. Okay? Paano kayo nagkakilala? Pagka kayo magkasama na at nakikita nyo na, sino ba siya? Sino ka ba? Hindi kayo humihinto sa yung honeymoon stage. Nakikilala niyong bawat isa, nalalaman mo kung ano ang kabangu-banguhan niya at kabulok-bulukan niya. Okay? Ganon din sa Diyos, mga kapatid. Hindi ka humihinto, ligtas na ako ngayon ha. Hindi ko na babasahin itong
Hindi ko na alamin, nagagalit ka ba? O meron ka bang puot? O nagseselos ka ba? Hindi ko na alamin yun. Ang gusto ko lang, ligtas ako. Mahal mo kasi ko eh. Ligtas ako, huminto ka na. Hindi mo na inalam kung sino talaga siya. Kung may relationship ka sa Kanya, araw-araw, habang inaalam mo siya, lumalago ka sa pagkaunawa patungkol sa Kanya. Napupuot pala siya sa kasalanan. Karamihan sa atin, mababaw ang paningin patungkol sa kasalanan. Akala natin, pag nakipagrelasyon tayo, pwede pa rin palang mga dunya. Pwede pa rin palang magnakaw, magsinungaling. Anyway, ligtas naman. No. Kapag lumalago ka sa pananampalataya, kapatid, makikita mo na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Hindi siya makatingin sa kasalanan. Namatay ang kanyang anak dahil sa kasalanan. Pwede ko magpatuloy sa kabaklaan ko, sa katomboyan ko, sa pangangalunya ko, sa pagnanakaw ko. Ligtas naman ako. Maiintindihan ako ng Diyos. No. No. Tandaan natin, namatay ang Diyos sa kabaklaan mo. Namatay siya sa katomboyan mo. Kaya siya namatay para iligtas ka sa kabaklaan, sa katumbuyan, sa pangangalunya, sa pag-iisip ng masama. Yun yung pinatay sa krus ng Kalbaryo. Saan makikita yun? 2 Corinthians. God made Him who had no sin, Jesus Christ, to be sin for us, so that you and me might become the righteousness of God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoon, walang kasalanan, ay inalay para sa krus ng Kalbaryo, ang maging tingin ng Diyos sa Kanya ay ang ating kasalanan. Napupuot ang Diyos sa kasalanan, kaya ang tingin niya kay Jesus Christ sa pagkakataon na yon ay kasalanan. At tatapusin niya ang kasalanan na yun. Winakasan ng Diyos ang buhay ni Jesus Christ. Dahil sa pagkakataon na yun, yung pagkasuklam ng Diyos, yung buong pagkasuklam ng Diyos sa kasalanan, ay ibinuhos lahat sa katapuhan ni Jesus Christ. God made Him who had no sin to be sin. And that includes your kabaklaan, katumboyan, kasinungalingan, lahat ng kasalanan, pangangalunya, pinatay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa puot. Ngayon sasabihin natin sa Kanya na tatanggapin mo naman ako eh. Kahit ako'y bakla. No! Nakasulat din yun. Walang makakarating sa langit na sinungaling. Maraming nakasulat doon. Na bakla, tomboy, walang tatanggapin sa langit. Bakit? Pinalitan na kasi yung buhay na yan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Yun ang ibig sabihin ng lumalago ka ba sa pagkakilala sa Diyos? Nakikilala mo ba talaga siya? Naiintindihan mo ba talaga ang kanyang kalooban? You are growing in the knowledge of God. Hindi ka nananatili sa kababawan na ligtas ako. Pero pwede rin akong paminsan-minsan ay pumunta sa aking babae. Ligtas ako. Pero paminsan-minsan, pwede naman akong magnakaw. You cannot have both worlds. Tandaan mo yan. Kung talagang ligtas ka, He will keep you from all evil. He will keep you from all evil, behind you and before. He will sustain you through your journey from now and evermore. Yun ang pangako sa mga
hinirang. Huwag kang papayag na hindi yun nangyayari sa'yo. Papatunayan mo yun, naiintindihan mo yun, dahil lumalago ang iyong pangunawa patungkol sa Diyos. And then number 3 is strong faith and powerful life. Matibay na pananampalataya at makapangyarihang buhay. Ibig sabihin ng matibay na pananampalataya, hindi ka kayang ibagin. Hindi ka mababasta-basta. Hindi yung paglinggo. Showmanship ka sa Lord. Huling-huli ka paglinggo. Sabi ka sa'yo, salamat Lord. At ako'y niligtas mo at lahat. Showmanship ka paglinggo. Pero pagkatapos sa paglabas mo ng simbahan, eto na, si Kalaguyo. Pagdating mo uli sa bahay mo, nandun pala, nag-aabang si Kalaguyo. Titignan ka lang, magwiwink lang ng mata. Pagdaan mo, nagkatinginan kayo sa mata. At nung makita yung mata niya, ano? Mamaya, ikaw kagagaling mo lang, nag-show pa sa church na parang banal-banalan ka. Kagagaling mo lang sa church, kapapasalamat mo lang sa Lord. Hindi nung makita mo ang mata ng Kalaguyo mo, bigla kang, sige na nga mamaya. Ang bihira, kapatid. Paano yun? Ganun ba ang matagumpay na buhay? You have strong faith. Powerful life. Hindi ka kayang tibagin. Masarap ang tukso. Sinong tao ang ayaw niyan? I'm telling you the truth. Si pastor ba? Mahusay na pagka may pinakita, hindi ma-appreciate? No. Weakness natin lahat yun. But the promise is, He will keep you from all evil, behind you and before. He will sustain you through your journey from now and evermore. Sa Kanya na magpag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Hindi ka nagtatagumpay dahil galing naman kasi niya na pastor to nagtatagumpay. No! Kung si Pastor Doy, susundaban ni Pastor Doy ang tukso. Kung siya lang. Pero meron kang kapangyarihang tinanggap mula sa Diyos. Nananagumpay ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya wala kang pagmamayabang kasi kilala mo naman ang sarili mo. Na kung ikaw lang, bagsak ka. Hindi ka magtatagumpay. Kung ikaw lang. Kasi alam mo rin kung anong gusto ng sinful nature. Pero meron kang kasama. Greater is He who is in me than he who is in this world. So you have strong faith and powerful life. Number 4, you have great endurance and patience. Matatag na paninindigan, pananatili, at pagtitiis. Ito naman yung mga taong dumaranas ng matinding pasakit, maybe problema, maybe pagkakasakit. Pero hindi na tinatakwil ang Diyos. Parang si Job. Yung bang parang wala nang Diyos ang dating ng klase ng buhay niya. Parang meron bang Diyos? Ba't ganito nangyayari kay Job? Pero meron siyang matatag na paninindigan at pananatili at pagpapasensya, pagtitiis, kahit nakakaranas siya ng matitinding dilubyo sa buhay. Bakit?
Kasi naiintindihan niya. Amen. Malalim ang pagkaunawa niya kung sinong Diyos. At hindi siya nalulugi kapag ibinigay niya ang buo niyang pagtitiwala sa Diyos, bagamat dumaranas siya ng isang sitwasyon na parang walang Diyos. Sa pananatili niya, dumating ang pagkakataon at nababasa natin sa pananagumpay ni Job, napalitan ang lahat ng nawala sa kanya doble o higit pa. Dahil meron siyang matatag na paninindigan, pananatili at pagtitiis. Okay? Ay tayo, walang pamasahe, walang makakain. Saka na ang Diyos. Saka na siya. Unahin ko muna ang laman ko. Yun yung mga napapahawak, sabi ng Biblia, ang kanilang idol ay ang kanilang stomach. Inuuna ang tiyan. Ang ating Panginoon, nung tinempt siya sa wilderness for 40 days, 40 nights, gawin mo ba itong tinapay? No, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ngunit, sa bawat salita namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay, and lastly, joyful in giving thanks to God, the Father, for all He has done. Kaligayahan sa pagpapasalamat dahilan sa mga dakilang gawa ng Diyos. Ang nagiging dahilan, mga kapatid, kanina pinag-uusapan natin sa ating worship na we cannot offer to God strange fire or strange worship. Okay? Kasi kita ng Diyos kung ano yung nangyayari sa isipan at kung ano yung motibo ng puso. Okay? Hindi tayo pwedeng mag-offer sa Diyos ng mga bagay na hindi niya nakakakitaan ng katotohanan sa ating isipan at sa ating puso. Hindi niya tatanggapin yun. Sabi ng Panginoon, ipatayin mo man lahat ng baka. Patayin mo man yung lahat ng tupa at kambing. Sawang-sawa na ako dyan eh. Hindi yan ang ang desire ko. Hindi yan ang gusto kong makita sa iyo. I desire mercy, not sacrifice. Ibig sabihin, mercy comes from within. Yung hindi nakikita. Ang gusto ko ay yung katotohanan sa puso mo. Hindi yung sinusuhulan mo ko para magawa mo ng malaya kung ano yung gusto mong gawin. O Lord, 1,000 na yung in-offer ko sa iyo, payagan mo na ako. Hindi ko hindi ko maiwasan si Kalaguyo binigyan naman kita, Lord, ng 10,000 na baka payagan mo na ako, isa lang naman Kalaguyo. No. Hindi ka pwedeng mag-offer sa Lord ng panunuhol. No. Bakit tayo nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid? Ano yung nagiging dahilan? Bakit makatotohanan ang ating worship, ang ating praises sa Lord? Because we know, we understand. Ano ba talaga ang ibinigay ng Diyos sa atin? Anong binigay ng Diyos sa iyo? You have this joyful heart in giving thanks to God, the Father, for all He has done. Ano ang nagbubunsod ng dalisay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Kapag nauunawaan natin ang Kanyang mga dakilang gawa na nakasulat sa verses 12 to 13. Ano-ano ba yung mga dakilang gawa? Listen very carefully. Alam niyo kasi ayoko nung yung minsan lang binubuhos ng Lord yung wisdom, and then ayaw natin itong pansinin, tapos biglang i-strike tayo ng Lord, na ayaw tayong makinig, at lalapit sa Panginoon na, Lord, bakit nangyari ito sa akin? I'm telling you the truth, sasabihin ng Lord, hindi ka kasi nakikinig eh. Ganun na nangyari kay Mary at kay Martha.
Abala ka kasi sa maraming bagay. Sabi ni Martha, inutusan pa niya si Jesus. Guro, Panginoon, tamad si Mary, nakaupo lang, nakikinig sa'yo, nakaupo lang, ang dami-dami pang gagawin. Utusan mo nga yan si Mary na yan, patayuin mo nga, tulungan ako sa mga gagawin. Ano sabi ni Jesus Christ? Sa panahon ng pangungusap ng Diyos, anong importante? Sabi ni Jesus Christ, Martha, Martha, you are so upset of so many things. I know that. May panahon yan, Martha. You are so upset of so many things. Right now, Mary has chosen the right thing, and that is to sit down and listen carefully. At naintindihan ni Mary kung sino si Jesus at kung ano yung kabuuan ng katotohanan gustong ibigay ng Panginoon sa kanya at hindi siya nalugi. Kapag naunawaan natin ang kanyang ginawa, ang kanyang mga dakilang gawa. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Verses 12 to 14. Verse 12, it says, yung ano na, Bidel, yung verse 12, yung sagot na, yung pinakasagot. Meron ba dyan? Okay. Verse 12. Ano bang ginawa ng Diyos na nagbubunsod ng ating pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Number 1 is, He has qualified us to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Ano ibig sabihin ng He has qualified us, kapatid? Verse 12. Ibinilang Kanya. Listen very carefully. Kapag kasi hindi kasi natin naintindihan yun, akala natin ganun lang ang Christianism. Akala natin na atin lang tayo makikinig, mag-worship, and then tapos na. Pero walang nangyayaring makatotohanan sa isipan at sa puso natin. Kailangan naiintindihan natin bakit tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Na ang ating pagpapasalamat ay talagang with joy. Nagpapasalamat tayo kasi naiintindihan natin gaano kalaki ang binigay niya sa atin. Okay? Gaano kalaki ang pakinabang na nakuha natin sa Kanya. Number 1 is, He has qualified us to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Ibinilang Kanya sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Ibinilang Kanya. Sa dinami-dami, kapatid, isinama Kanya. Ibinilang Kanya sa grupo ng mga tagapagmana. Hindi ka karapat-dapat, pero ibinilang Kanya. Kailan niya ginawa ito? Kailan niya ginawa na binilang Kanya na isa sa mga tagapagmana? Kailan niya ginawa yun? Ayan, doon papasok yung pakikinig natin. Kailan niya ginawa nung binilang Kanya? Before the foundation of the world. Isinama Kanya sa grupo na makakaranas ng kaluwalhatian, kapatid, hindi pa man nilalalang ang sandaigdigan. Okay? Ganon kagrabe ang desisyon ng Diyos na i-qualify ka. Ay, ito si Aloha. Wala pang nangyayari. Hindi pa created ang sandaigdigan. Nagdesisyon ng Diyos. Si Aloha, ibibilang ko sa mga magmamana ng aking kaharian. Nakasulat ba? Nakasulat yun. Hindi ko lang alam yung pangalan ko nakasulat.
Pero yung pangako, nakasulat. Hindi ko naman kasi masisilip ang mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Ang kaya lang natin i-preach ay yung pangako. Pero yung mga pangalan, hindi ko alam kung sino-sino sa atin. But the truth is, merong mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay na hawak-hawak na ng kordero ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. Yan ang pinag-aaralan natin sa theology class. Yan yung number 1. Number 2 is, He has rescued you. Makikita natin yan sa verse 13. He has rescued, hindi reserved. Rescued. I'm sorry, mali lang siguro yung pagkabasa. He has rescued you or us from the dominion of darkness. Okay? Ano ibig sabihin ng rescued? Kapatid, sinagip ka sa kapangyarihan ng kadiliman. Sinagip. Kapatid, nung nakaalipin ka sa kadiliman, wala kang kayang gawin. Tandaan mo yan. Kasi inaano natin, bakit tayo nagpapasalamat? Kasi kapatid, kung hindi dumating ang Diyos to rescue you from that bondage of sin, sa slavery of sin, wala kang magagawa. Kailangan mong maintindihan yon para maging makatotohanan ang pagpapasalamat mo sa Kanya. Kung hindi ka kinuha ng Panginoon, mula sa paghahari ng kadiliman, hanggang ngayon, nandun ka. Gaano mo man tinitignan ang sarili mo. Mayaman ka, makapangyarihan ka, sikat ka, matalino ka, marami kang pera. Kapatid, kapag hindi dumarating ang Diyos para iligtas ka sa ganung kalagay, sa pandaraya ng dyablo, mananatili ka doon. At pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito, dire-diretso ka sa pagbulusok mo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Yun ang nakalagay sa Biblia. Anong ginawa ng Diyos? He has rescued you. Dumating siya para iligtas ka sa pagkaalipin sa kasalanan. And then, He has brought us in the kingdom of His Son, Jesus Christ. Pagkayari Kanyang iligtas mula sa kuko ng kaaway, hindi Kanya basta, yan na. Niligtas na kita. Kinuha na kita mula sa kadiliman. Nandiyan ka na. Hindi ka pinabayaan ganun ng Lord. Anong ginawa ng Lord? Pagkatapos Kanyang i-rescue sa kingdom of darkness, inilipat Kanya. Brought us into the kingdom of His begotten Son, Jesus Christ. Inilipat papunta sa kaharian ng minamahal niyang anak na si Jesucristo. Anong ibig sabihin niyo? Kapatid, sure na ang destruction mo. Sigurado nang madidestroy ka. Pero inilipat ka mula sa destruction papunta sa kagandahan at kaayusan. Kinuha ka mula sa kamatayan, dinala ka patungo sa buhay na walang hanggan. Ganun kalaki yung pakinabang na yun? Baka hindi natin naiintindihan. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ na, Martha, Martha, you are so upset of so many things. Iwanan mo yan, Martha. Alam ko yan. Naiintindihan ko ang lahat ng pangangailangan mo, Martha. Akong bahala dyan, Martha. But first, sit down and listen. Dahil sa kung anong sasabihin ko sa iyo ay magbubunsod ng mga bagay na hindi mo kayang malirit na ibibigay ko sa iyo. Hindi ka lang niligtas mula sa kamatayan, inilipat ka pa niya. Hindi niya sinabing,
Inalis na kita sa kamatayan, ha? Bahala ka na ngayon. Nandiyan ka na, huwag ka nang babalik ulit doon, ha? Ayos na yung buhay mo ngayon, okay na yan. Huwag ka nang bumalik. Hindi lang ganun. Kinuha ka sa kamatayan, inilagay ka. Sinigurado ang buhay mo. Ang buhay na walang hanggan. Yun ang meron ka, kapatid. Hindi ka palipat-lipat. Walang ganun. Wala yung niligtas ka sa kasalanan. Sinabi mo, dinala ka uli sa light, maya-maya, punta ka na naman. Walang ganun. Hindi ganun ang buhay ng isang hinirang ng Diyos. He will keep you from all evil, behind you and before. He will sustain this life. Yun ang buhay na meron ka. Yun ang buhay na nagpapabagsak ng matitinding pagpapala mula sa Diyos. Yun ang buhay na nakaka-impluwensya ng mga kaisipan at mga kaluluwa papunta sa Diyos. Yun ang buhay na nagpapatunay na meron niyang Diyos na kaya nga niyang baguhin ang buhay ng mga tao. And lastly, we will close with this. Lastly, ano yung ginawa ng Diyos na nagbubunsod ng ating pagpupuri o makatotohanang pagpupuri at pagpapasalamat? Verse 14 says, He has redeemed us and forgave all our sins. Tinubos, hindi lang tinubos, pinatawad. Tinubos at pinatawad sa lahat ng ating pagkakautang na mga kasalanan. Wow! Kung naiintindihan mo yun, kapatid, baon ka sa utang, kapatid. Baon ka, wala kang magagawa. But our God decided to redeem you. Tinubos ka. Hindi ka lang tinubos. Hindi naging masama ang loob niya sa pagtubos sa iyo. Amen. Hindi ka niya sisingilin kailan pa man. Hindi niya sinabing, laki ng utang mo, Doy! Ang bira! Ang dami kong binayaran sa iyo, Doy! Ang laki ng utang mo, bayaran mo sa amin yan, Doy, ha? Walang ganong kwento. Nagdesisyon ng langit na bayaran ang kabuuan ng pagkakautang mo at kailanman hindi ka na singilin pang muli. Amen. Yun ka dapat. Yun ang nakikita ng Diyos sa iyo na nauunawaan mo sa katotohanan niya. At sa pamamagitan ng pagkaunawa ng mga katotohanan na yun, nagiging makatotohanan din ang iyong pagpapasalamat. Lord, thank you for your wonderful, amazing works that you have done for me. And now this life, Lord, pagkatapos mong ayusin ito, pagkatapos mong baguhin ito, I will offer this life as a pleasing sacrifice, holy, righteous, pleasing in your sight. Kapatid, anong klaseng buhay ang buhay na ganap at kasiyasiya? Ito yung buhay na kinalulugdan ng Diyos, na nakikita sa mga taong nagsasabi na sila yung mga anak ng Diyos at Kanyang tagasunod. Marami pa tayong pag-aaralan. Papurihan po natin sa lumakan. Hallelujah.